Okay, for this problem, the boom AC is a 4-inch square steel tube with a wall thickness of 0.25 inches. The boom is supported by the 0.5-inch diameter pin at A and the 0.375-inch diameter cable BC. The working stresses are 25 KSI for the cable, 18 KSI for the actual stress in the boom, and 13.6 KSI for shear in the pin. Neglecting the weight of the boom, determine the largest safe load P that can be applied as shown. Okay? So ito class yung system natin. So ito class yung binabanggit na boom AC. So this is a boom. Ito yon, boom AC. Okay, itong boom AC daw ay square steel tube. So yung cross section nitong boom AC na to ay parang yung itsura niya class ay So tube siya na square. Ibig sabihin, kung tube siya, butas yung gitna. So let's say ito yung butas sa gitna. Ano daw siya? 4x4. So 4 inches ito. Ito din 4 inches. Tapos may binanggit na thickness. Yung thickness niya, yung wall thickness, ito yon. Ilan daw? 0.25. So 0.25 din to, ibig sabihin. Ibig sabihin, yung dimension ng butas ay 4 minus 0.5 yung sum nitong dalawa na to. So 3.5. So yung butas ay 3.5. So ito kumbaga class yung itsura, no? Nung cross section ng boom AC. Okay? Sige. Ngayon, sabi dito, yung boom daw na yan ay supported by the 0.5-inch diameter pin at A. So ito yon yung pin sa A. And then sinusuportahan din siya ng cable BC. Yung cable BC may diameter daw na 0.375 inch. So ito yung cable BC. So ibig sabihin, bilog yung cross section din ni BC, no? Sige. Ngayon, para dito sa problem na to, may binigay na working stresses. Working stresses, these are the allowable stresses. So, sulat natin to. Sige. So, para dun sa mga working stresses natin, given ito. Okay? So, meron daw tayong allowable stress na 25 KSI para dun kay cable. So, yung stress na to, ito actually ay normal stress. Kasi 'di ba si cable, tension lang naman yung force dito, di ba? So, ibig sabihin, yung tension force na yun, ano lang siya, parang axial, kumbaga, doon kay cable BC. So, yun ay normal, magiging subjected lang tong cable BC sa normal stress, di ba? So, yung allowable working stress na to, or allowable stress na binigay na to, ay para sa normal stress. So, ang notation natin ay sigma, kasi normal stress para kay cable. So, lagyan natin subscript na cable. Ilan siya? 25 KSI. Okay? Ngayon, meron ding allowable stress para kay boom. Siya daw ay axial stress. Ayan, binanggit na dito sa problem. So, sigma din ito para kay boom. So, ilan daw siya? 18 KSI. Okay? Ngayon, meron din tayong working stress para naman sa shear ni pin. So, 13.6 KSI. So, shear. So, ang shear ay tau. Ito ay para kay pin. Okay, so siya ay ilan? 13.6 KSI. So ito yung mga allowable stresses na given. Sabi dito sa problem, neglecting the weight of the boom, determine the largest safe load P that can be applied as shown. So yung hinihingi dito sa problem class ay largest safe load. Okay, paano ba masabi ko ano yung largest safe load P? So dapat yung load P na to, ito yung load P na binabanggit dyan. So yung largest safe load ni P class, dapat class yung value niya ay hindi ma-exceed. Okay? Yung mga stresses natin. No, yung mga allowable stresses natin para kay cable, kay boom, at saka kay pin. So, ibig sabihin, kailangan natin class kunin yung value ni P, no, para dun sa lahat ng allowable stresses natin. Tapos, i-compare natin yung values ng P na yon, no? So, kung ano yung magiging safe, no, para dun sa lahat ng allowable stress natin, yun yung magiging largest safe load P. Okay? Sige. So, yun yung magiging agenda natin. Kailangan makuha natin yung P, no, mula dun sa tatlong allowable stress natin. So, mamaya, no, analyze natin kung paano natin yun gagawin. So, yun yung pinapahanap. Find
let's say P max, no? So, ngayon, analyze natin yung ano, or isulat natin yung mga formula, no, nung mga allowable stresses natin para alam natin, no, kung ano yung direksyon, no, na tatahakin natin, no, kung ano yung mga kailangan nating kunin at gawin, no. So dito, 'di ba, yung um cable, ano siya, normal stress, no, yung allowable stress niya. Alam mo, yung general formula ng normal stress ay internal normal force over area lang. So, saan manggagaling yung internal normal force ni cable? So, dito class sa may system natin, kapag dinrawing mo yung free body diagram nito, let's say dinrawing mo yung free body diagram ni boom AC, halimbawa, ito yung boom AC. So, ito AA, ito C. Tapos may ano dito, load P. Si load P. Okay? Ngayon, dito kay point C, yun nga, may support na cable. Yung cable, tension syempre yung force na mag-a-act dyan. So, kung ito 70 degrees, 30 degrees, ito ano to? 180 minus 70 minus 30 kasi triangle yan, di ba? So, 80 degrees to. So, this is 80 degrees. So, kung drawing natin dito, ito siya. So ito ay pangalanan nating FBC. So ito yung tension force na mag-a-act doon kay cable BC, no? So FBC yung ipangalan natin. Tapos ito class I 80 degrees, di ba? Okay. Ngayon, class itong FBC na yan actually yung internal normal force doon kay cable BC. So kung isusulat natin dito sa formula nung normal stress para kay cable, yan ay internal normal force. So internal normal force ay F BC over yung area ngayon is yung area nung cross section ni boom ACE and ni cable BC. So yung cross section naman ni cable BC ay bilog kasi may binigay na diameter eh. Ito yung 0.375. So wala tayong problema doon sa cross section or doon sa area ni cable BC. Okay? Ngayon, sige, ito rin, kunin din natin yung para kay boom. Yung para naman kay boom, yung formula niya, so normal stress pa rin kasi to. So ano pa rin, internal normal force over yung area. So yung internal normal force niya, saan manggagaling? Plus binanggit sa problem, no, na yung allowable stress para kay boom ay axial stress. So ibig sabihin, si boom, subjected lang siya sa axial stress. So ibig sabihin, subjected lang siya sa axial force. No, dito may binanggit naman sa hint. Binanggit sa hint na yung reaction dito kay point A ay pwedeng ma-resolve as a single force that is axial to the boom AC. No, so dito kasi, 'di ba, alam naman natin na ang pin, dalawa actually yung reaction niya. Isang horizontal reaction, isang vertical. Tama? Pero dito binanggit sa problem nga na axial na axial stress lang yung mag-a-act kay boom. Dito kay boom AC na 'to. So para lang siyang ano, member ng truss, 'di ba? Kasi ang members ng truss, 'di ba, subjected lang siya sa mga axial force. Tama, and true enough, kung i-analyze mo 'to, no, doon sa statics, 'di ba, pinag-aralan natin 'yon. Paano ba masasabi kung ang isang member subjected lang sa axial force? So unang ano doon, unang indication doon is kapag walang applied load within the span ng member. So in this case, yung member AC naman, wala namang itong load, 'di ba, within its span. Okay, wala din itong naka-attach na another member within its span, tama, yung boom AC. So, dito rin plus binanggit na ine-neglect yung weight. So, true enough, kapag nag-a-analyze tayo ng mga members na subjected lang sa axial force, nine-neglect talaga natin yung self-weight nun. Tama? So, ito ay confirm na yung boom AC subjected lang siya sa axial force. Tama. And yung axial force niya, class, yun nga, katulad nung ginagawa natin sa truss analysis, no? 'Di ba ang members kasi ng truss, pin din yung connection doon, pero yung nagiging kumbaga internal force or reaction force doon sa mga pin natin is axial force lang. Axial doon sa axis nung mga member. So ibig sabihin ito class yung reaction sa A natin. No? So this is just an axial force. No? So this is kumbaga axial dun sa axis ni boom AC. So ito si FAC. So actually yan yung internal normal force ni boom AC. No? So dito, yung general formula kumbaga is yung internal normal force ni boom ay FAC over yung area ni yung cross-section area ni boom AC. So actually ito yung cross section niya.
'Di ba? So, kukunin natin yung area niyan, no? So, yan ay area lang naman ng square, tas ibabawas mo yung butas sa gitna. Tama? Okay, wala tayong problema doon sa area niya. Ngayon, para naman dito sa allowable shear stress para kay pin, ang formula niya is internal shear force over yung area, no? So ito, yung pin yung subjected sa shear stress eh. 'Di ba? So ito yung ito yung pin at A, 'di ba? So yung detail ng pin at A ay ito, no? So kumbaga, ito yung nakakabit sa kanya na boom AC. So ito siya, parang naka-zoom kumbaga, no? So ito yung pin natin. So ito yung pin, ito yung nakakabit sa kanya na boom. So dun sa boom AC nga, 'di ba ito yung internal normal force niya? So yun yung force na mag-a-act dito. No, ngayon dito yung pin natin, it will be subjected sa double shear. Kasi pwedeng mapunit yung pin natin dito, tsaka dito. Kapag hinila ito nung FAC na 'to, ano pala 'no, mako-compress pala yung pin, 'no? So yung FAC, actually ay okey. So dito kasi itong FAC nag-a-act ito dito kay boom. So dito kapag ang perspective mo na is nandito sa kumbaga, detail nung pin natin. So sa FAC ay pa ganito 'no, compression pa rin kumbaga. Okay. Sige. So ano naman 'yun, rule naman 'yan 'di ba, kapag naglilipat ka ng isang reaction force 'no, from one FBD to another, na nagiging oppositely directed siya. So, masasubject sa shear yung, pin natin. So, yung pin natin merong shear dito, meron din siyang shear dito. So, dalawa yung shear natin. So, kumbaga kapag nag-summation ka ng forces vertical, 2V minus FAC is equal to 0. So, yung shear force natin ay FAC over 2. So, yun yung internal shear force ngayon dito kay pin. So, yun yung gagamitin mo dito. So, internal shear force natin dito ay FAC over 2 and then divided by yung area, cross-section ni pin. Okay? So, area nung pin at A na lang, let's say. Ganyan na lang yung gawin natin. Ayan. So, yun yung magiging direksyon natin ngayon, class. Kailangan, class, makuha natin, di ba ang sabi ko kanina, ang agenda natin, makuha natin yung P, no, mula dun sa bawat allowable stress natin. So, sa madaling sabi, class, kailangan natin makuha yung relationship, let's say, ni FBC at saka ni FAC with P. Okay, kailangan makuha natin relationship ni FBC at P, yung relationship ni FAC at saka ni P. So, paano natin makukuha yung mga relationship nila na yon? Gagamitan natin ito, class, ng equilibrium equation. No? So, itong free body diagram na to ngayon, gamitan natin ng equilibrium equation para makuha natin relationship ni FBC at saka ni P at saka ni FAC at saka ni P. Para sa relationship ni FBC at saka ni P, actually walang problema kasi tingnan mo, class, kapag nag-moment tayo dito sa point A, tingnan mo kapag nag-moment tayo dito sa may point A, 'di ba hindi naman masama si FAC? At ang magkakaroon ng moment diyan is si FBC tsaka si P. So pwede mo na makuha yung relationship nilang dalawa. Tama? O, yun yung gawin natin. So, tayo ay magsa-summation ng moment about point A. So, this will be equal to 0, clockwise yung positive. Okay? So, sa FAC, hindi masama. Si P, kapag moment about point A, ang magiging moment arm niya, extend my line of action. So, ito yung perpendicular distance niya from point A. Tama? So, kailangan natin tong distance na to. So, kasi yun yung moment arm. So, ano tong distance na to? So, dito, 'di ba ito ay ito ay triangle, Tas ito, kung 30 degrees 'to, ito 60 degrees. Tas ito 12 feet. So kung 12 feet 'to, tapos ito right triangle 'to, itong nabuo na 'to, 'di ba? So kung 12 feet 'to, tas may angle tayo na 60 degrees, tas ito yung gusto mong side na makuha. 'Di ba adjacent side 'to? Kasi ito ay katabi ng angle na 60 degrees. So ito ay adjacent. Tas yung 12 feet, 'di ba hypotenuse yan? So pwede mo 'to gamitan ng SOHCAHTOA. So sa SOHCAHTOA, ano gagamitin mo? A at H. So gamitan mo ng cosine 60 degrees. Kasi 60 degrees yung angle. Ano yung adjacent? Yan yung hinahanap. Okay, and then yung hypotenuse ay 12. So cross multiply mo, 12 times cosine 60, ilan yan? 12 times cosine 60, ilan yan? 6. So ito, class, ay 6 feet. So yan yung moment arm ni P. Sige, gawin na natin dito. So yung moment arm niya ay P, ni P ay 6. So P times 6.
Tapos ang ikot niya about point A ay clockwise o positive. Okay? Sige. So meron pang may moment dito sa FBC. So yung moment arm ni FBC, hindi natin alam. Take note, hindi naman perpendicular sa FBC dito kay AC So hindi itong 12 feet yung moment arm niya. Kasi hindi naman siya perpendicular. So dahil hindi natin alam yung perpendicular distance ni FBC about point A, ang magiging solution mo dyan, gamitan mo ng Varignon's theorem. So yung Varignon's theorem, kunin mo yung components niya at yun yung kunan mo ng moment. So yung component niya, ang kunin natin na component niya ay with respect sa axis nung naka-incline. So halimbawa, ito yung component niya na nagko-coincide dun sa axis nung naka-incline para etong component na to dadaan kay point A, wala na siyang moment. So yung kapartner niya na component ay ito. So syempre perpendicular siya dyan sa dito sa component na to. So 90 degrees siya dyan, no? So itong component na to ni FBC, ito ay FBC sine 80 degrees, tama? Sa FBC sine 80 degrees. So sulat natin na dito, sa FBC sine 80 degrees. Tapos class may moment arm pa siya. Ang moment arm niya bali ngayon, no, nitong component na to, is yung 12 feet. Diba 12 feet to? So this will be multiplied by 12. Tama. Tapos ang ikot nitong component na to about point A ay, anong ikot yan? Counterclockwise. So this will be negative. So this will be equal to 0. O pwede mo nang kunin yung relationship ni FBC at saka ni P. So sa FBC ilabas natin. So lipat natin siya sa kabila. So siya ay magiging positive. Na magiging positive FBC sine 80 times 12. Tapos kailangan FBC lang yung matira. So divide natin both sides by sine 80 times 12. So ang kakalabasan ni FBC ay 6P over 12 times sine 80 degrees. So itong FBC na to ngayon, class, ito ay in terms of P na. So kapag sinubstitute natin siya dito, pwede na nating makuha yung P, no, mula dun sa allowable stress ni cable. Okay, so okay na tayo para dito sa allowable stress para kay cable. Pwede natin makuha yung P niya, no? Ngayon, para naman dito kay allowable stress para kay boom. So yung FAC naman, kailangan ma-express natin to in terms of P. Okay, so paano natin yung gagawin? So dito medyo mag-iisip ka dito. No, kasi paano tayo makakakuha kumbaga ng equation, no, na ang magkasama lang is si FAC at saka si P, yung hindi masama si FBC. No? Sige. So paano? So isip ka, dito class, 'di ba pwede tayong mag-apply ng principle of transmissibility? Itong FAC na to, pwede ko siyang ilipat. As long as malilipat ko siya along its line of action. So dito pwede ko siya ilipat dito. Matas may mabubuo na concurrent force system, 'di ba? Sige, gawin natin. So let's say ililipat ko si FAC, lilipat ko siya dito. Pero ililipat ko siya along its line of action pa din. Principle of transmissibility 'yon. Okay? Sige, so gawin natin. So sa FAC, kumbaga ka-inclination niya si so 60 degrees to. So sa FAC ay 60 degrees from the horizontal. So drawing natin siya dito banda. So ito siya, si FAC. Okay? So ito si FAC. Tapos 60 degrees siya from the from the horizontal. Okay, ngayon si P, 'di ba si P ay vertical. So ito si P. Vertical 'yan si P. Tapos si FBC, asan si FBC? Ito kuya extend natin 'to. Ito yung ito 'yon, yung AC, no, itong broken line na 'to. So si FBC ay 80 degrees mula kay AC. So ito si FBC. Ito siya. Ito si FBC. So ito 80 degrees. Okay. Ngayon, itong P, actually si P ay ilang degrees ba siya mula dito kay vertical, si P, ibahin ko yung kulay lang, no? So ito, 30 degrees to, di ba? So ito din yon 30 degrees. Hindi ko na isulat yung 30 degrees. Basta 30 degrees to, itong nakapula, okay? Sige. Ngayon, dito, ito ay concurrent force system. Class, naiisip mo ba yung naiisip ko? Anong equation yung pwede natin gamitin dito na ang masasama lang is si FAC at
tsaka si P, hindi masama si FBC. Plus, naaalala mo sa concurrent force system in equilibrium, di ba meron tayo dong rotation of axis? Na yung ginagawa natin doon, nilalagay natin yung isa sa mga unknown sa, kumbaga, panibagong x-axis or y-axis. So, yun yung gawin natin dito. Sa FBC, ilagay natin siya, let's say, sa panibagong x-axis na lang. Ibahin ko yung kulay, no? Ilagay natin sa FBC sa panibagong x-axis. So, hindi siya yung conventional na x-axis. So, kung ito yung x-axis, yung y-axis niya is perpendicular dyan sa x prime axis na yan. So, yung y, ano natin, perpendicular dyan, ito. So, ito ngayon ay y prime axis. Okay? Ngayon, ganito. Class, naisip po ba yung naisip ko? Kapag tayo ay nagsummation ng forces with respect to the y prime axis, hindi masama si FBC kasi nasa x prime axis siya. Tama, oh, yun yung gagawin natin dito. So para makuha natin yung para dun sa summation ng forces with respect to the y prime axis, kailangan natin kunin yung angle ni P tsaka ni FAC, okay? From either the x prime axis or y prime axis. Pero dito actually paano ba yung angle natin dito? So ito kasi 80 degrees. So kung 80 degrees to, 'di ba ito perpendicular to? So 90 degrees to. So ito pwede nating masabi kung ano yung angle ni FAC from y prime axis. Kasi 180 degrees yung buong ano, 'di ba? Buong straight line. Tama ito ay straight line, 'di ba? Yung FAC, tapos itong linya na to. So 80 to, tapos ito 90. So ito alam natin na ito ay ilan? 10 degrees. So 180 minus 90 minus 80. So 10 degrees. Okay. So ngayon si P, ang problema kay P, ano yung angle niya either from the x prime or y prime axis. So kung ito ay 10 degrees, di ba ito 10 degrees din to? Kasi parang dalawang intersecting line siya, di ba? Ayan, dalawang intersecting line. Kung ito 10 degrees, di ba ito 10 degrees din to? So yun yung ginawa dito, ito 10 degrees to. Okay? So 10 degrees to. Tapos 'di ba itong nakapula na angle, 'di ba 30 degrees 'yan? So ibig sabihin, itong angle na to 20 degrees. So yung angle ni P from the y prime axis ay 20 degrees. Ito na, pwede na natin class kunin, no, yung relationship ni FAC at saka ni P. Mag-summation ka ng forces with respect sa y prime axis. So summing up forces with respect to the y prime axis equal to 0, lahat ng pataas, let's say positive. So definitely sa FBC hindi masama kasi nasa x prime axis na siya. So sa FAC, ano yung y prime component niya? So yung angle niya ay from the y prime axis. So ito class ay FAC cosine, no? Cosine 10 degrees. Kasi katabi, no? Yung FAC ay katabi nung angle. Or hindi, yung y prime component ni FAC ay katabi ni angle. So, adjacent. So, cosine dapat. Okay, tas positive siya kasi pataas. Si P naman, yung y prime component niya ay P cosine 20 degrees naman, no? Tas pababa siya, so negative. Ito na. Class, pwede mo nang kunin yung relationship ni FAC at P. So, expressing FAC in terms of P, so ilipat natin si negative P cosine 20 sa kabila, magiging positive. Tapos divide natin both sides by cosine 10, no? Para FAC na lang yung matitira dito. And then this will be equal kay P cosine 20 degrees over cosine 10 degrees. Ito na. Class, yung mga FAC natin para dito kay sigma boom, yan na, papalitan mo nito para makuha mo si P. No? Yun yung para sa allowable stress para kay boom. Ngayon, para dun sa shear stress ni pin, actually, FAC din yung kailangan natin dito. So, wala nang problema kasi nakuha na natin yung FAC in terms of P. Yun na yung gagawin natin ngayon. Class, isosolve natin yung mga P mula dito sa mga allowable stresses natin. Okay? Tapos i-compare natin kung sino yung safe, no, na load P. Sige. Class, buburahin ko na to. No, para dito ko na ituloy. Para sa solution, para kay cable muna, okay? So yung sigma cable, yun yung allowable stress para kay cable, siya ay FBC over area BC. Okay?
Sige. So yung allowable stress para kay cable ay 25. So 25 kips yan per inches squared. So this will be equated sa FBC. So yung FBC natin in terms of P ay ito nakuha na natin. 6P over 12 sine 80 degrees. FAC pa lang yan. So i-divide pa yan. FBC rather. So i-divide pa yan sa area BC. So yung area BC is yung area lang nung cable BC. So yung area ng cable BC, may diameter siya. So bilog lang naman yan. Ang area ng bilog ay pi over 4 diameter squared. So yung diameter ay, ilan yung diameter? 0.375 inch. Tapos naka-square yan, di ba? Ayan. O class, pwede nang isolve dito si P. Solve mo nga si P. So si P, 25 is equal to 6P. Tapos naka-over 12 sine, ano ba yan, 80 over pi over 4. Tapos yung diameter, ilan yung diameter? 0.375 inch squared. So dito, yung inches, ayan inches squared to, tapos inches squared to. So yung P na makukuha natin dito ay naka-kips. No? Okay. So ang makukuha natin na P dito ay 5. Ilan yung nakuha? 5.4384. 5.4384. Ito ay kips. So ito yung load P para sa allowable stress ni cable. So ibig sabihin yan yung P na hindi masisira no si cable. Okay? Hanggang dyan lang yung P na hindi masira si cable. Okay? Ngayon, para naman dito kay boom, ang kailangan natin dito yung FAC. Okay? So ito yung FAC in terms of P. So dito, delete ko na to para maisulat natin. Delete ko na to. So this time para naman kay boom, no? So para kay boom, sigma boom equal siya sa FAC over area nung boom AC, cross-sectional area niya. So yung allowable stress para kay boom ay 18. So 18 kips per inches squared din yan. So that naka-kips at inches squared yung P at saka yung area natin. So yung FAC natin in terms of P ay P cosine 20 okay, over cosine 10 degrees. So divided by yung area AC. Class yung area AC natin, ito yung cross section ni ni AC, ni boom AC. So kunin natin yung area niyan. So area lang ng yan, square, tapos i-subtract natin yung area ng butas. So yung area ng cross section ni AC ay 4 times 4 lang minus yung butas, 3.5 times 3.5. Ilan to? 4 times 4 minus 3.5 times 3.5. 3.75. So this is 3.75 inches squared ito, no? Ito na yung AAC. So 3.75 inches squared. Okay. So yung P na makukuha natin dito, class, ay naka-kips. So si P, so 18 is equal to P cosine 20 over cosine 10 divided by 3.75. So solving for P, siya ay parang malaki yung value ng P dito eh. Ayan, medyo malaki no yung P niya dito. So 70.741 let's say kips. Okay, so in this case, ibig sabihin, yan yung pwedeng load P na i-apply no na hindi hanggang dyan, no? Hanggang dyan sa load P na yan, hindi masisira si boom. Hanggang dyan yung allowable, no? Okay? Sige. Kaya lang makikita mo, class, itong P na to, na actually, masisira na dito sa P na to, si cable. Kasi si cable, ang allowable lang na P,
no, na hindi masisira yung cable ay hanggang 5.4384 lang. Kapag lumagpas na diyan, masisira na yung cable. So, definitely hindi ito safe load. Itong P na nakuha natin mula sa allowable stress ni boom, hindi na ito safe load para kay cable. Tama? So, in this case, so far, ang nag-govern is yung safe load ni P. Kasi itong P naman na to, kapag ginamit natin yung P na yan para sa allowable stress ni boom, hindi naman ma-exceed yung 18, di ba? Kasi nga, mas maliit itong P na to kaysa sa 70.741. Tama? Safe pa din, ibig sabihin si boom. Hindi siya masira kapag ito yung in-apply. 5.4384. Pero may isa ka pang kailangan i-consider. Yung isa pa na kailangan natin i-consider is yung allowable stress para dun kay pin. So, para sa allowable stress para kay pin, sige. So, tau pin equal siya sa ano yung formula? FAC over 2 over yung area ng pin, no, at A. Okay? So, ano yung FAC natin? Ang FAC natin ay ito. So, ibig sabihin, ano pa, naka-divide pa yan by 2 ha. So, yung FAC natin ay P cosine 20 degrees over cosine 10 degrees. Tapos naka-divide pa yan by 2. And then naka-divide pa yan dun sa area nung pin. So, yung area nung pin, yung pin kasi ang diameter daw ay 0.5. So, bilog. Ang area ng bilog ay pi over 4. Tapos yung diameter ilan? 0.5. 0.5 squared. So, pi over 4 diameter squared yan, di ba? So, yung ano pala, allowable shear stress para kay pin ay 13.6. Ayan na, class, kunin mo na si P. So, yung lalabas na P ay, pindot natin, 13.6 equal to, so, naka-fraction ito. So, yung nasa itaas, naka-fraction, nakakalito yung fraction. Okay, yung nasa itaas pa na yon, alpha P, cosine, ano yun? Cosine 20 over cosine 10. Tapos over 2. Tapos pi over 4. Tapos 0.5 squared. So, shift solve. So, ang lalabas dito ay, ano lalabas? 5.5971. Okay, so yun yung P. 5.5971 kips. Okay, so ibig sabihin, hanggang dyan yung pwedeng i-apply na load P na hindi masira yung pin. Okay, class, compare natin yung tatlong P natin. Class, ang piliin mo dyan is yung magiging safe sa lahat ng allowable stress. So definitely, yung magiging safe sa lahat ng allowable stress natin, yung pinakamaliit na P. Kasi itong P na to, 5.4384, ito ay galing kay cable. So kapag ito ay ginamit mo para dito sa allowable stress ni pin, no, since mas maliit siya kaysa dito sa P na nakuha natin, hindi rin naman may exceed, di ba, yung 13.6, big sabihin. Tama. So dito class, ang magiging maximum natin dito is yung P na nakuha natin mula dun sa allowable stress ni cable. So yung Pmax natin in this case is yung 5.4384 kips. Okay, so yan yung sagot. So dapat dito class ha, kailangan ipakita mo yung lahat ng nakuha mo na P. No, kasi yun nga, kailangan ma-check mo, no, yung mga P natin sa lahat ng allowable stress natin at ko-compare mo sila para masabi ko ano yung safe sa lahat ng allowable stress, no? Sa lahat ng materials natin for boom, for cable, tsaka para dun kay pin. So ito na yung sagot. 5.4384 kips. Okay? Sige.